Sabi po dun sa kakantahin natin ngayon, in His time, He makes all things beautiful. Ang ganda po nung passage, no? Timing po talaga ng Panginoon yung masusunod at dapat talaga na timing niya lang po yung masunod dahil ang lahat ng bagay nasa timeline niya at ang lahat po ng ito ay maganda ang patutunguhan. So, baka po familiar na rin kayo dun sa kanta. Old song na po ito, pero yung lyrics po, sige, tingnan na lang po natin para makasunod po yung lahat. At malaya po kayong sumabay sa akin. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. In your time, in your time, you make all things beautiful. In your time, Lord, my life to you I'll bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing. In your time, in your time, in your time, in your time, you make all things beautiful. In your time, Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. In your time, in your time, as you make all things beautiful,
sing be to you a lovely thing in your time. Lord, in your time we believe magaganap ang lahat. Lahat ng panalangin, Panginoon, may sasakatuparan in your time. Hindi po kami magmamadali. Hindi kami mangunguna sa iyo, Lord. Timeline mo lang po talaga ang masunod. We believe na may magagawa ka. May magagawa ka sa iglesia namin. At Lord, lahat ng mga panalangin ito, we believe na may patutunguhan po. In Jesus' name. Dahil alam namin, Panginoon, walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa'yo. Naririnig mo po ang bawat puso na naririto ngayon. We declare, Father, higit pa sa aming mga kailangan at karanasan, kaya mo tong gawin, Lord. Be with us, in Jesus' name. At sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon
sa'yo. Panginoon, sumasampalataya kami sa tunay na Diyos. Kaya alam namin na wala talagang imposible sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng mabubuting bagay kaya mong gawin. Maski yung mga hindi maganda sa paningin at sa pakiramdam namin. Lord, sa bandang dulo, alam namin na ang lahat ng ito ay dahil sa ikabubuti ng bawat isa, ay para sa ikabubuti naming lahat. Kaya po patuloy kaming aasa, patuloy po kaming mananampalataya sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari. At Panginoon, ayaw namin na makalimutan kung sino ka. Ayaw namin makalimutan kung gaano ka kaganda. Kaya po, Panginoon, sa bawat araw ng buhay namin, patuloy ka pong magpakilala. Patuloy kang magpakilala. At nais ka po na mas mapalapit pa sa bawat isa. Walang imposible sa Hari ng mga Hari at sa Diyos ng mga Diyos. Walang imposible dahil ikaw po ang itinataas ng mga anak mo sa iglesyang ito. At sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat panahon, sa habang panahon, Panginoon, alam namin na may pag-asa. At panghahawakan po namin ang pag-asang iyon na ibinigay mo sa bawat isa. Maraming salamat po. Maraming salamat po. At ito po ang aming samot panalangin sa nag-iisang Diyos, Hari ng mga Hari. Walang iba kundi ikaw po, Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Ayan, good evening po. Testimony na, no? So ako na po yung mauna. So it's na, parang more on confession, parang gano'n, ano? Kasi di ba pag nagdi-discipleship tayo, parang isa sa mahirap na i-reveal yung dark side talaga, no? Yung bad side natin, no? So it happened, yung minsang nag-attend kami ng DepEd gathering. Tapos, hindi naman requirement, pero ina-encourage yung magsuot ng mga Halloween costume. So sabi namin, naku, hindi kami nagsusuot ng ganun. Pwede ba black na lang? Pero yung mga mag-ornaments ka pa or mag-ganyan-ganyan, hindi natin i-compromise. So okay. O, payag naman, black. So nagkasundo. Ngayon, ang nangyari, may paraffol. May paraffol, no? Tapos, kunwari, ang unang price is 1,000, 2,000, 5,000, 10,000. Noon ako nagko-compromise na ng ng faith ko. Lord, di ba, anak mo ko? Di ba, pagkayo, favor to, yung 10,000. Ito yung pinagpe-pray ko noong oras na yon para bang kumuha na ako ng ballpen, ready na ako na pag ako yung natawag, tapos pipirma na ako doon, no? So, parang inaano ko is, yung favor, ibibigay mo sa akin, Lord, kasi anak mo ko no? Pero, ang ending, di ba ako nanalo? So, ano yung realization? Ano yung itinuro ng Lord sa akin that moment? Hindi natin ikino-compromise na, alam natin, establish tayo sa identity natin na anak ng Diyos. Pero yung may mga ganong pagkakataon, may mga ganong mga pangyayari, hindi tayo ba kunwari parang magdodoble kara, yung magko-compromise ka, di ba dun nga sa series natin ng teaching, we are not citizens of this world. So we should set apart yung ating mga kilos na yung mga ginagawa natin, yung mga iniisip natin, should be sa kapurihan ng Panginoon. And we are still in process, pinagpe-pray ko pa rin yun na ma-refine yung mga thoughts, no, yung mga thoughts ko pa rin ay ma-refine, yung mga kilos, yung mga pananalita, para ang nakikita, ang tinetestimony ng buhay natin, hindi man tayo
sa salita personally ay yung buhay at yung kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga buhay. So, to God be the glory, yung teaching na yon ay isang magandang teaching ng Lord sa akin. So, praise God sa kanyang buhay, sa kanyang mga pagpapala ng karunungan at pagtuturo. Di po, nagpupuri din ako sa Panginoon nung Sunday. 2 grupo yung naka-fellowship ko. Siyempre, yung grupo natin ng adult. At nung pag-uwi sa bahay hanggang gabi, yung mga kabataan naman. Nakakatuwa kasi na-miss ko rin naka-fellowship tong mga kabataan na to. And kung makikita lang po natin, sana kung mapapasok lang natin yung buhay nila, marami rin tayong makikita sa kanila. Yung siguro mga pangangailangan, mas ma-refine natin yung kung paano natin sila ma-reach out, no? So yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Nakakapagod, di ba? Yung Sunday, maghapon tayo, pero to God be the glory. Sa Kanya yung kalakasan. Meron pa po ba? Meron pa po bang nais magpatotoo? Thank you po kay Lord kasi last sem ko na sa second sem nito. Matatapos na yung course na na-delay dahil nag-stop ako, di ba po? Pero ayun, last sem na. And yung mahirap na subject na inakala kong sobrang hirap. Mahirap naman, pero to God be the glory kasi naintindihan ko naman siya talaga and goods na my grades. Hindi yung kakaba-kaba kapag bigayan ng grade. Hindi ako dumating sa point na yon. So, thank you, Lord. Magandang gabi po. Pasensya na at nabigla din ako ngayong gabi. Sige po, tayo ay muling manalangin sa Panginoon. Mapagpala at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Ama sa langit, kami po ay dumudulog sa iyo at nagpapahumbaba, Panginoon, na hinihiling po ang iyong pagsama sa amin sa gabing ito, na kayo po ang manguna sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, nawa ma-encourage, ma-inspire, magdagdag sa aming hindi kaalaman, kundi sa aming pagtitiwala, paniniwala, pananampalataya, total dependence sa iyong pangalan, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. Tayo ay dumako sa salita ng Panginoon. Kung may mga Bible po tayo, sino may dalang Bible? Yan, Bible. Sa Juan, chapter 4. Yan, kapitulo 4, talatang 43 hanggang 73. Tagalog na Tagalog. Sige po, sabay-sabay tayong magbasa or sundan nyo na lamang po ako. Ang title po nito sa Biblia ang aking hawak ay Pinagaling ni Jesus ang anak ng isang pinuno ng pamahalaan. 43, pagkaraan ng 2 araw, bumalik si Jesus sa Galilea. Ito pong, kaya sinabing pagkaraan ng 2 araw, bumalik si Jesus sa Galilea kasi po siya ay sa chapter 4 po ng naunang verses po ay na-meet po ni Jesus yung babaeng Samaritana. Alam naman po natin na ang Samaritan at saka ang mga Jew ay hindi sila okay, no? Mayroon silang pagkakaiba, isolated si Samaritana or mga Samaritans. And ang mga Hudyo, feeling nila, positionally sila
lang yung right people chosen of God. Pero dati po, yung mga Samaritans, dati silang kasama ng mga Hudyo. No, it so happen lang po na captive sila, nalahian sila ng ibang kultura at lahi. So, yun po yung, kaya ko lang binigyan ng background. Pagkaraan ng 2 araw, bumalik si Jesus sa Galilea. Si Jesus na rin ang nagpatotoo ng isang propeta ay hindi iginagalang sa sarili nitong bayan. Pagdating sa kanya ng mga taga roon, pagdating niya sa Galilea ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa na nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. So, again, balikan po natin, the first miracle that Jesus did ay yung Jesus turned the water into wine. Yan po yon. So, marami nakasaksi nung panahon na yon, kaya marami na rin pong naniwala sa kanya dahil sa miracle. Okay? Mas gusto ng mga tao nun yung miracles Naniniwala sila. Kumbaga, to see is to believe sa kanila. Kaya sila naniniwala kasi may nakita sila. Okay? So, nagpunta muli si Jesus sa Cana sa Galilea kung saan ginawa niyang alak ang tubig. Sa bayan naman ng Capernaum ay may isang pinuno ng pamahalaan. Ang anak niyang lalaki ay may sakit at naghihingalo na. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito at ipinakiusapang pumunta sa Capernaum upang pagalingin ang kanyang anak. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at mga kababalaghan, kailanman ay hindi kayo sasampalataya. So, nakabase talaga ang mga tao noon sa miracles. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Panginoon, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi ka na, hindi na mamamatay ang iyong anak. Naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus. At umuwi na nga siya, sa daan pa lamang ay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing gumaling na ang kanyang anak. Tinanong niya ang mga iyon, anong oras nang bumuti ang kalagayan niya? Alauna po, kahapon, nang siya'y mawalan ng lagnat. Tugon nila. Naalala ng ama na noong oras na iyon sinabi sa kanya ni Jesus, hindi mamamatay ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Okay, nasaan sila? Sige, sa setting natin, si Jesus bumalik sa Galilea. Itong pinuno, okay, isang taong pinuno ng bayan ay taga Capernaum. Ang Galilea at Capernaum ay magkahiwalay na lugar. Tinanong ko sa tatay, Tatay, sabi ko nung isang araw, gaano ba mo maidi-describe sa akin yung hangganan ng 72 kilometers? Sabi niya, parang ano lang yan, baliwag at bungad or dun sa bayan mismo ng may kawayan. So, tiningnan ko sa ngayon, kaya ako nasabing 72, parang approximately, ganun daw po yung layo ng Galilea at ng Capernaum, mga 72 kilometers. So, malayo siya. Okay? Alam naman natin, yung panahon na yon walang means of transportation, kundi camel. Ang camel ay abutin ka ng siyam-siyam. Although malaki yung kanyang mahaba yung kanyang legs, di ba? Pero mabagal. So, malayo. Hindi siya ganun kadaling puntahan. Pero, itong pinuno ng bayan, dahil nga nakikilala na rin po si Jesus Christ,
So, usap-usapan, nakakapagpagaling, nakaka-perform ng mga miracles. Noong time na yon, yung anak niyang lalaki ay may karamdaman. At yung karamdaman ay hindi basta simple kasi ang description dito is naghihingalo. So, it's a matter of life and death yung situation ng batang ito na talagang kung ikaw isang magulang, kahit anong posisyon mo, 'di ba? Sasantabi mo 'yon. Makuha mo lang or makamtan mo lang ang kagalingan ng iyong mahal sa buhay, especially nga po ng iyong anak. So talagang itong tatay na to, no, itong pinuno ng bayan ay talagang sinik niya talaga si Jesus. Okay? Ang sabi niya dito, ito pala, bilang isang pinuno, meron siyang kapangyarihan or sabihin na natin authority, parang ganon. Okay? Na, sino ba naman si Jesus that time? 'Di ba? Anak ng karpentero, yan. Hindi siya galing sa prominenteng, sa tingin nila, kilalang lahi or pamilya. So, pwedeng gamitin ng pinuno na ito, yung posisyon niya. No? Whether Jesus like it or not, sumama ka sa akin, kailangan kita. So, hindi naman niya yun ginamit. Kung di, sabi dito, nasaan ako? Okay. Doon sa verse 49, yan, sinabi ng pinuno, tayo na po, may paggalang. Graciously, tayo na po, Panginoon. Pinuno siya, may position siya. Pero in-acknowledge niya yung kausap niya na si Jesus Christ with respect and in-honor niya sa pagtawag ng Panginoon. Okay? Tayo na po, Panginoon, bago mamatay ang aking anak. Dahil nga alam niya na naghihingalo na yung kanyang anak nung ito ay kanyang iwanan. Sumagot si Jesus, sabi niya, umuwi ka na, hindi mamamatay ang iyong anak. Siguradong sigurado si Jesus nung sinabi niya. Sa nauna nating mga nabasa, ang sabi ni Jesus doon, hanggat hindi kayo nagkakakita ng mga himala at mga kababalaghan, kailanman ay hindi kayo sasampalataya. Ibig sabihin yung mga tao doon time na yon, kailangan nila ng miracles para lang sila maniwala at sumampalataya. To see is to believe. Pero itong taong ito, itong tatay na to, itong pinuno ng bayan na ito, nung sinabi ni Jesus sa kanya, umuwi ka na, hindi mamamatay ang iyong anak. Ano yung sinabi dito sa Biblia? Naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus. Alam natin si Jesus, hindi siya yung maraming salita, mabulaklak, may mga flowering words, no? Para mapapaniwala niya yung taong kausap niya. Straight to the point, no? Kung ano yung kailangan, iyon yung ibibigay niya. And that time, ang kailangan ng lalaking ito ay kagalingan ng kanyang anak. Okay? Naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus at umuwi na nga siya. Nag-decide siya, umuwi na. So siguro hindi niya alintana. Pag uwi niya, wala siyang bit-bit na Jesus na tagapagaling. Kaya sasabihin ng mga kasambahay niya or ng mga nakakakilala sa kanya. Pero ang sabi dito, umuwi na nga siya. Dala-dala yung pag-asa na bit-bit niya yung pag-asa at pagtitiwala sa Panginoon. Okay, 51, sa daan pa lamang ay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing, gumaling na ang kanyang anak. Alam naman niya, kaya nga siya umuwi kasi meron siyang paniniwala at pagtitiwala na talagang
pinagaling ni Jesus, ng Panginoong Jesus, ang kanyang anak. Pero alam mo, na-curious pa siya. No? Na-curious siya. Tanong niya dun sa mga tao, anong oras nang bumuti yung kanyang kalagayan? Uy, anong oras ba to? Na-curious siya, no? Uy, anong oras ba bumuti yung kalagayan niya? Tapos ang sagot, 1:00 po ng hapon nang siya'y mawala ng lagnat, tugon nila. Tapos, naalala ng pinuno ng bayan na noong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, hindi na mamamatay ang iyong anak. Di ba? Nakaka-amaze. Although alam niya naman talagang papagalingin. Alam niyo yung time, napakahalaga. Yung panahon. At ang Diyos, kung titingnan natin dito, ang Panginoon, never siyang na-late. No? Lagi siyang on time. Dun sa panahon na kailangan ng mga taong sumasampalataya sa Kanya. On time. Timing na timing. Walang contradiction sa timeline ng Panginoon. Alam niya kailan niya i-release yung kapangyarihan niya ng pagpapagaling at pagpe-perform ng miracles. Yung sinabi niya dito sa 48, sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng himala at mga kababalaghan, kailanman ay hindi kayo sasampalataya. Pero, noong time na to, yung faith, no, ng pinunong bayan na stir up. Again, ang mga tao noon, kailangan may miracles muna silang makita bago maniwala. Balikan natin yung water turns into wine. No? Ang sabi ni Jesus, punuin daw yung mga tapayan ng tubig. Mayroon po bang sumunod? Mayroon, kaya nga napuno yung tapayan ng tubig eh. Pero yung mga tao doon, ay paggagagawin ito. No? Parang may judgment agad. Pero dahil may sumunod kay Jesus, na-perform niya yung miracle. Na-perform niya yung miracle. Pag walang sumunod, walang nagtiwala, walang sumunod kay Jesus, hindi niya mape-perform yung miracles. So, it's a matter of faith. Yung faith na may pagsunod, yung faith na may action, yung faith na kikilos. At doon lamang talaga marirelease ng Diyos yung kanyang kapangyarihan at ma-show up niya yung kanyang kaluwalhatian. So sa atin po bilang mga anak ng Diyos that we always say we are children of God, no? Some of us is matanda na, sa pananampalataya matagal na, some of you po ay kailan lamang. So, hindi naman to patagalan at pabataan, no? Ang nais ng Panginoon sa atin is ipresenta natin sa Kanya yung ating pananampalataya. Yung pananalig natin sa Kanyang kapangyarihan at sa Kanyang mga salita para makakilos siya. Para ma-perform niya yung miracles niya na gusto niyang ipakita sa atin individually. Kasi yung pinunong bayan na to, mayroon siyang ginawa na action. Nung time na sinalita ni Jesus Christ, sabi doon, umuwi ka na. May utos sa kanya. Umuwi ka na. Hindi sinabing, pagagalingin ko, gagaling siya. Di ba sabi dito, umuwi ka na. There's a command
na kailangan sundin. At saka pa lang niya sinabing, hindi mamamatay ang iyong anak. Assurance. Di ba? May assurance si Jesus na binigay dun sa pinunong bayan. At ganun din ang Panginoon sa atin. May iuutos sa atin ang Panginoon, ang kailangan natin ay humakbang. Kailangan tayong humakbang at sundin yung kanyang sinasabi. Ang sampalataya ay kailangan tayong sumampa. There's an action. Sampa. Di ba? Yan, action siya. And then, kailangan nating tumaya. Uy, sugal yun. No, hindi. Taya. Kailangan nating itaya. No? Kailangan tayong tumaya para mangyari yung pinagniniwalaan natin na gagawin ng Panginoon at mangyayari yung inaasahan nating miracles. Okay? So, ano naging result? Bukod sa napatunayan niya na manggagamot ang Panginoon, nagpapagaling ang Diyos, nagpe-perform siya ng miracles. Sabi dito, kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Okay? Pasimula lang po yung ginawa niyang pagsunod na umuwi. No? Pasimula pa lamang. Yung pagsunod niyang umuwi na siya at kinlaim niya na hindi mamamatay yung kanyang anak. At ang nangyari, hindi lamang siya ang sumampalataya, kundi ang buong sambahayan po niya. Again, ano ba yung mga nais natin na hilingin sa Panginoon sa mga oras na ito? Okay? Sabi ko nga nung nakaraan, doon sa request natin, mga prayer items and prayer requests natin, ano ba yung urgent? Ano yung urgent na importante? No? Ano yung importante na pwede namang hindi ngayon, no? Pwedeng sa susunod na araw o sa susunod na buwan. Okay? Ito kasi, urgent, kasi naghihingalo. No? Urgent, naghihingalo. So, ang Diyos, alam niya kailan, paano niya tutugunin yung ating nire-request sa Kanya. So, ito yung natutunan ko pag nagpe-pray ako. Ano ba yung urgent? Ano ba yung importante? Alin ba yung pwede naman ako maghintay at i-wait ko kung ano yung timing ng Panginoon or kailan niya ako tutugunin sa mga nire-request ko sa Kanya. So sa gabing ito, i-categorize talaga po natin kung ano yung mga prayer items natin. Kahit individual, no? Kahit sa church, yan. We all know na meron tayong mga prayer concerns. I-categorize natin. Si Lord naman, kaya naman niya yan talaga i-categorize, pero gusto niya, matuto tayo din, no? Para at least aware tayo dun sa mga kasagutan na ipagkakaloob niya sa atin. Kasi minsan para din tayong bata, ano ba yan, Lord? Bakit hindi mo pa tinutugon yung prayer ko, yung request ko, no? Kasi pala hindi natin din kinakategorize. Alin ba dun yung urgent? Alin dun yung importante na hindi naman urgent? Yun. Kaya wag tayong mainip. Apura ang daing natin sa Panginoon, hindi pala talaga pa timing. Kasi alam ng Diyos na hindi pa natin kailangan that time. So, yun lamang po yung aking ma-share sa inyo sa gabing ito. Na-inspire talaga ako dito sa pinunong bayan na to. Yan. Tsaka, syempre, higit sa lahat, sa ginawa pagpapahayag ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan.
Yun lamang po at maraming salamat.